Ikinagulat ng pamilya ng 12 anyos na si Noreen Gay Ipal na mismong lolo lang pala nito ang lumalabas ngayong sospek sa brutal na pagpatay at panggahasa sa biktima noong nakarang linggo sa Barangay Sibulan, Turil District, Davao City. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang batang babae na si Noreen Ado Epal na nagmula sa Purok 5, Sitio Colorado, Barangay Sibulan, Turil District, Davao City, kung saan nagulantang ang tahimik na lugar na ito sa balita ukol sa kagimbal-gimbal na sinapit ni Noreen sa sarili nitong lolo. Si Noreen ay isang 12 taong gulang na bata kung saan karumal-dumal itong iniligpit at ginawang parausan ng matandang hukluban. Natagpuan ang katawan nito sa isang liblib na pwesto doon sa may sakahan habang naglalaro ang mga bata at nanguhuli ng gagamba. Pero bago natin ipagpatuloy ang istorya, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay inaanyayahan kita kaibigan na mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa ating mga susunod na episodes. Salmo 82, 3-4. Bigyan ninyo ng katarungan ang mga dukha at ulila. Ipagtanggol ninyo ang karapatan ng mga nangangailangan at inaapi. Iligtas ninyo ang mahihina at mga nangangailangan mula sa kamay ng masasama. Ayon sa pagsasalaysay ay nakita ng mga batang masayang paglalaro ang bangkay ni Noreen sa may isang masukal na parte ng sakahan kung saan mahirap na itong makita, pero dahil naghahanap ang mga ito ng gagamba ay nagbigay daan ito upang makita nila ang wala ng buhay na katawan ni Noreen. Nagsimula ito nang magpaalam si Noreen sa kanyang mga magulang noong December 3, 2022 para dumalo sa isang pagdiriwang at doon na lamang siya matutulog sa bahay ng kanyang lolo at lola na nasa kabilang purok lamang. Mabilis naman pinayagan si Noreen dahil kamag-anak nila ito at sigurado silang walang mangyayari dito. Kinabukasan ay dito na pala niya mararanasan ang karumal-dumal at walang awang pagtumba sa kanya ng di pa kilalang suspect. Dahil na magpaalam ito sa kanyang lola para umuwi ay ilang oras lamang ay siyang pagkalat ng balita na natagpuan ang wala ng buhay na katawan nito. At dito na lumabas ang isang interview ni Chief Tain na ini-interview ang lolo ni Noreen na si Jovito Dulauta, at dito niya inilarawan ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang apo ng kanyang puntahan ito at matagpuan, at ayon sa kanya ay hindi na maayos ang kalagayan nito. Nang makita nila ang katawan nito ay bali-bali na ang kanyang katawan at braso at wala na rin itong saplot, kaya nang una ng suspetsa ng pulisya ay ang panggagalaw. Ngunit naging malaking imposible ito dahil sa statement na inilabas ng lolo ni Noreen na hindi raw taga-Purok ang gumawa nito, dahil bukod sa magkakatabi sila at magkakakilala ay halos lahat doon ay magkakamag-anak, kung kaya sigurado siya na hindi ito taga doon. At ito lamang ang kauna-unahang krimen na may ganitong kabrutal na krimen. Labis ang paghihinagpis at paghingi ng tawad ni Jovel Epal sa kanyang anak dahil hindi nito naprotektahan at hirap silang alamin ang pagkakakilanlan ng suspect na gumawa nito sa kanyang anak. Napag-alaman din na ang batang si Noreen ay positibong ang sanhi ng kamatayan ay ang strangulation, kung saan sinakal siya hanggang sa mawalan ng hininga. Noong una ay may 4 na naging person of interest, ngunit dahil walang sapat na katibayan na magdidiin sa kanila sa kasong ito ay hindi rin ito naging matibay at nakalaya ang mga ito at di na pinangalanan ang mga ito. Hanggang isang araw ay may hindi inaasahan na lumapit na isang witness na nagsalaysay na magbibigay kalinawan at kagulatan sa lahat. Ayon sa kanya ay mata sa mata niyang nakita ang lolo nito sa side ng ina ng biktima sa parehong araw at parehong lugar ng araw na mamatay ito. Ayon pa sa pagsasalaysay ng lumapit na testigo ay alam niyang siya ito dahil isa rin itong barangay tanod sa lugar, at nang makita niya ito ay short lamang ang merong suot nito at walang pang-itaas.
Hindi lamang ang witness ang naging daan upang buksan ng mga pulis at usisaing mabuti ang lolo ni Noreen dahil pati ang tiyahe ni Noreen ay napaghinalaan na nila nung una pa na ang lolo ni Noreen dahil bukod sa hindi pangkaraniwang galaw nito ay kita rin ang pagiging balisa noong araw na puntahan nila ang katawan ng bata. Dahil rito ay sinimula na ng mga pulis ang pagpokusa na lamang ang lolo at dito na nila idineklara ito ay pangunahing sospek. At pagsapit naman ng Disyembre 13, 2022 ay formal nang idineklara na ito ang may sala at ang rason sa likod ng panggagalaw at pagpaslang sa sarili nitong apo. Nang malaman ng ama ni Noreen ang nangyari ay hindi siya makapaniwala dito dahil hindi niya lubos maisip na magagawa ng kanyang ama ang ganitong brutal na karanasan sa apo niya. At kahit ilang linggo na ang lumipas ay wala pa rin siyang lakas ng loob kausapin ang biyenan at kahit maging ang asawa nito at siya ay hindi nag-uusap ukol sa kung sino ang pumaslang sa anak nilang si Noreen. Sa kasalukuyan ay nasa pangangalaga na ng Davao City Police Station ang hayok na matanda. Sa pagkakapiit nito sa kulungan ay siya namang unti-unting pagkamit ng hustisya ni Noreen. Ang sinapit niya ay maging daan sana upang lalo tayong mag-ingat at mapanghinala sa anumang sirkumstansya dahil ang mga masasamang loob ay andyan lang, matyagang nagmamasid at nag-aabang sa kanilang susunod na biktima. So ngayon, alam mo na ha.